Kabanata 7181. Nagbigay na ng konsesyon si Harvey. Nang umalis siya kasama si Sora, nakahanda na siyang patayin kapag nakarating na siya sa kanyang destinasyon. Ngunit dahil si Esoroko ay kumakatok, hindi niya inisip na isuko si Sora dahil hindi naman siya ganoon kahalaga. Napaka-confident mo, Harvey, puno ng sigla. Gayunpaman, nakalimutan mo na sa ganitong kondisyon, wala ka sa lugar para makipag-ayos, malamig na sabi ni Esoroko. Even if someone's going to come up with the conditions, that person will be me. Tingnan natin ngayon. Bitawan mo ang nakakadismaya kong anak, at pagkatapos ay iwanan mo ang iyong babae. Pagkatapos, personal mong mapipansala ang mga paa ng iyong sariling mga lalaki at pagkatapos ay ang iyong sarili. Pagkatapos lamang ay papayagan kitang umalis sa iyong mga tuhod. Paano ang tunog na iyon? Maliwanag na hindi gaanong inisip ni Esoroko si Harvey sa huli. Wala ako sa negosyo na gawing mahirap ang buhay para sa mga hindi importanteng tao na tulad mo. Ngunit dahil ang origin sword style ay nawala ng napakaraming tao, kailangan kong ibalik ang isang bagay para sa kanila bilang kanilang predecessor, tama ba? Pagkatapos, mahinahong sumagot si Harvey, "You're the one who should stop thinking so high of yourself." Ang tanging dahilan kung bakit handa akong ibalik si Sora sa iyo ay dahil wala na siyang kahulugan sa akin. Kung gusto mo, pwede ko siyang ipadala sa iyo. Ngunit kung tumanggi kang magbigay ng konsesyon at pilitin ang iyong mga katawa-tawang kahilingan sa amin, wala akong pakialam na patayin ang iyong anak pagkatapos kitang patayin. Magtiwala ka sa akin. Kung maaari akong gumawa ng ganoong paghahabol, may kumpiyansa akong papatayin ka sa isang welga. Kasunod nito, nagsimulang pumili si Harvey ng sandata mula sa helicopter na may casual na ekspresyon. Maya-maya, sa wakas ay nakahanap na rin siya ng longsword at itinapat ito ng paalang sa harapan niya, na parabang anumang oras ay gagawa siya ng hakbang. Esoroko, dadalhin mo ba ang iyong anak at aalis, o ipaglalaban mo ba ako hanggang sa wakas? Tanong ni Harvey habang winuwagayway ang longsword sa kanyang kamay. Diretso ka lang sa akin. Hindi na kailangang mag-aksaya ng oras sa isa't isa. Malamig na ngumiti si Esoroko nang makita kung gaano kamayabang si Harvey. Tulad ng inaasahan ng kinatawan ng bansa H. Malaki ang tiwala mo sa sarili mong kapangyarihan. Mula doon, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sa pagitan ni Clarion at Mandy, pumili ng isa at maaari silang makatakas. Hindi ko sila pipigilan. Na-curious ako, pero ang isang maalamat na tulad mo ba ay mas nagmamalasakit sa sarili mong babae o sa sarili mong mga kaibigan? Dahan-daang hinugot ni Esoroko ang longsword sa kanyang baywang habang ginagawa niya ang kanyang paghahabol. Ang temperatura sa kanilang paligid ay patuloy na bumaba, at mahirap para sa lahat na huminga. Wala siyang ibang ginawa, ngunit ang kanyang pagkilos lamang ay naging bantana. "I'm sorry. I'm not interested in games," sabi ni Harvey habang umiiling. "Why don't I give you a chance to choose? Since gusto mo akong ipaglaban hanggang dulo, then do you want to be the one performing the funeral rites? Or do you want to have your funeral rites perform? Sa akin, pareho kayong mamamatay ng anak mo. Gayunpaman, ang isa ay palaging mamamatay bago ang isa upang masuri niya ang daan patungo sa impyerno sa unahan, hindi ba?" Hindi nagkaimik si Clarion at ang iba pa nang makita nilang nakikipag-usap si Harvey kay Esoroko sa ganoong nakaka-relax na paraan. Si Esoroko ay isang hinalinhan pagkatapos ng lahat. "Ingat sa ugali mo." Gayunpaman, pagkatapos itong pag-isipan, walang pagkakaiba para sa kanila ang maging mahiyain o mayabang bago ang isang tulad ni Esoroko. Ang saya ng kabataan, sabi ni Esoroko na may paghanga. Ang pagiging bata ay nangangahulugan ng pagiging walang takot. Nangangahulugan din ito na walang paggalang, at may kamangmangan kung gaano kahirap para sa isang bagay na madaig. Kapag maganda at madaldal ako, sinusubukan mo akong galitin. Iniisip mo na ang iyong kapangyarihan ang nagpapatigil sa akin kapag ako ang nagbibigay sa iyo ng pagkakataong ito. Masyado kang walang muwang. Kalmadong sagot ni Harvey, "Kaya gusto mong gamitin ang edad mo para pilitin akong igalang ka. Hindi mo ba naiintindihan na ito ay palaging kasama ang luma at kasama ang bago? Kung hindi, mabubuwal ka talaga balang araw."
Habang kalmadong nagpapalitan ng salita ang dalawa, ang totoo ay simula pa lang ng pagkikita nila ay naglalaban na sila. Mukhang wala nang sasabihin. Bumantong hininga si Soroko at dahan-daang itinutok ang gilid ng kanyang talam kay Harvey. Papatayin ko muna ngayon ang lahat ng malapit sa iyo bago hiwain ang iyong mga paa. Papatayin kita habang sumisigaw ka sa sakit. Napabuntong hininga si Harvey. Hindi na siya mapakali na makipag-usap kay Soroko tungkol sa anumang bagay. Humakbang siya at gumalaw ang kanyang figure. Habang ginagawa niya ito ng dahan-dahan, lumilitaw na siya sa harap ni Soroko sa sandaling ibaba niya ang kanyang paa. Ano? Natigilan ang lahat ng elite na malapit kay Soroko nang makita nila ang nangyari. Pagkatapos, mabilis nilang hinugot ang mahabang espada na nakasabit sa kanilang baywang. Bas again. Dinurog ni Harvey ang maliit na salamin sa kanyang kamay na madali niyang dala gamit ang kanyang kanang kamay. Pagkatapos, sa isang kaway ng kanyang kamay, lahat ng mga fragment ay bumaril. 12 ng mga elite mula sa Origin Sword Style ang nanginginig bago sila bumagsak sa lupa, na may ekspresyon na puno ng hindi paniniwala. Malinaw, tumanggi silang maniwala na papatayin sila ni Harvey ng ganoon kadali. Ang kanilang tagapagtanggol, kanilang guro, ang buhay na alamat. Nandoon si Soroko kasama nila. How dare siya? Paano kaya niya? Whoosh! Isa pang matandang lalaki ang tumalon mula sa isang military helicopter na nakasuot ng martial art robe. Ang mahabang espada sa kanyang kamay ay nakatutok sa ulo ni Harvey. Gayunpaman, hindi man lang siya tinapunan ng tingin ni Harvey at basta na lamang siyang sinampal ng isang sampal. Sampal! Isang malakas na sampal ang narinig, at lumipad palabas ang matanda at bumagsak sa lupa. Nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Pagkatapos, nawala ang lahat ng biological signs habang siya ay namatay kaagad. Nagdilim ang ekspresyon ni Soroko nang siya ay kalmado at cool sa simula. Iyon ay dahil lahat ng gumawa ng hakbang ay mga elite ng Origin Sword Style. Bawat isa sa kanila ay napakalakas. Sa sandaling ito, ang impresyon ni Soroko kay Harvey ay lalong bumuti. May pakiramdam pa nga siya na siya mismo ay hindi makapaniwalang mayroon siya. Kung talagang maglalaban sila, baka hindi siya makakapareha ni Harvey. Sa sandaling dumating ang pag-iisip na iyon, tila sinisira nito ang kumpiyansa ni Soroko. Sa sandaling iyon, kahit ang kanyang determinadong martial art mind ay tila nabasag sa sandaling iyon. Tanga, hindi na nanunood si Soroko. Gumalaw ang dalawa niyang kamay na ibinababa ang espadang hawak niya. Hindi tulad ni Swerker, hindi ito mukhang kahanga-hanga gaya ng free legendary slashes. Ang kanyang pag-atake ay napakasimple, ngunit ito ay mabilis. Sobrang bilis. Ang talam ni Soroko ay nalaslas pababa. Napakabilis nito na halos hindi makita ng mata. Gayunpaman, bago pa nito mahawakan ang katawan ni Harvey, biglang nakita ni Soroko na itinaas niya ang kanyang kanang kamay at pamitik, tinamaan ang talam noong nagsisimula pa lang itong makalapit. Klang! Ito ay isang napakasimpleng hakbang. Gayunpaman, unang umabot sa talam ang kisap mata ni Harvey, at agad niyang napigilan ang pag-atake. Nang inag ang buong katawan ni Soroko, at tumibok ang kanyang puso. Akala niya ay nanalo na siya, ngunit naiwan siya na may gulat na ekspresyon. Itinaas niya ang kanyang talam at nais na subukan ang isa pang pag-atake, ngunit wala siyang magawa sa mahabang sandali. Nakatayo lang doon si Harvey na may kalmadong ekspresyon. Magkalapit silang dalawa, at si Harvey naman ay parang nalantad. Gayunpaman, para sa isang tulad ni Soroko, kapag ang isang tao ay ganap na nalantad, nangangahulugan din ito na hindi siya nalantad. Kung hindi siya malantad, ang kanyang talam ay hindi na maaaring ilaslas pababa sa kanya. Ikaw, dapat mayroon kang ibang pagkakakilanlan. Ikaw ay, nauutol na sabi ni Soroko sa tuyong boses. Nang sinabi niya iyon ay nanginginig ang buong katawan niya. Iyon ay dahil may posibilidad na lumitaw sa kanyang isipan. Isang nakakatakot na posibilidad. Sa EA Battlefield, umuubo na ng dugo si Soroko nang makita niya ang maalamat na figurang iyon at napilitang umatras. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nabigla siya sa parehong mga damdamin mula noon. Kung si Harvey talaga ang maalamat na lalaking iyon,
Alam ni Isoroku na magiging pareho ang conclusion kung umatake man siya o hindi. Originally, I wanted to use an ordinary identity to get along with you islanders. Hindi ko ini-expect na busog kayong lahat. Napabuntong hininga si Harvey at naglakad pa punta kay Isoroku. Pagkatapos, marahan niyang tinapik ang balikat ni Isoroku. Tapos na akong magpanggap. Ako ang head instructor. Iyan ang katotohanan. Mahina ang boses ni Harvey at tanging si Isoroku lang ang nakakarinig sa kanyang sinasabi. Sa sandaling marinig ni Isoroku ang pangalang head instructor, ang kanyang buong katawan ay nanginginig habang siya ay napaluhod ng may kabog sa kabila ng lahat ng kanyang pagmamataas at pagiging superior. Hindi dahil ganoon kalakas si Harvey, ngunit ang pangalang head instructor ay isang pangalan na nagdala ng takot sa lahat ng taga-isla. Ito ay isang mas malaking banta para sa mga taong tulad ni Isoroku. Dahil ang pangalang iyon ay kumakatawan sa kawalan ng kakayahan. Ang ibig sabihin ng pangalang iyon ay wala ng kwalifikasyon si Isoroku para tumayo pa rito. Arg! Biglang umagos ang dugo mula sa bibig at ilong ni Isoroku habang ang kanyang katawan ay patuloy na nanginginig, at nabahira ng kawalan ng pag-asa ang kanyang mukha. Siya ay nagsanay sa paghihiwalay sa loob ng maraming taon, at nais na burahin ang takot na dinala sa kanya ng taong ito, upang siya ay maging mas makapangyarihan. Ngunit ito ay walang saysay. Si Isoroku, na nakaluhod sa lupa, ay halos magngalit ang kanyang mga ngipin. Ikaw, ang isang tulad mo ay maaaring kumilos gamit ang iyong pagkakakilanlan. Tinatago mo ang tunay mong pagkatao. Hindi ka tunay na lalaki. Kalmadong sinabi ni Harvey, paano ko makikita kung gaano kayo kabusog sa inyong mga sarili na mga taga-isla kung gagamitin ko ang pagkakakilanlan na iyon? Ang boring kung mapapaluhod ko kayong lahat. Mapapahiya ako sa sarili ko kung papatayin ko kayo ng ganyan. Pero ngayon, hahayaan kitang magpakamatay. Isang tawa ang pinakawala ni Isoroku na puno ng kawalan ng pag-asa. Salamat, head instructor. Pagkatapos, itinaas niya ang kanang kamay, at hinampas ito sa sariling noo. Agad na lumukot si Isoroku sa lupa. Ang mayabang na master ng Origin Sword Style ay biglang sumuko at nagpakamatay. Bakas lang sa mukha niya ang pait at panghihinayang, na parang nanghihinayang kung bakit hindi na lang siya nanatili at nagsanay sa paghihiwalay. Sa ganoong paraan, hindi niya makikilala ang taong nauna sa kanya. Harvey, gayunpaman, gaano man kalaki ang panghihinayang niya, kailangan niyang magpakamatay. Iyon ay dahil alam na alam niyang si Harvey ang nagsiwalat sa kanya ng tunay niyang pagkatao. Kung tumanggi siyang mamatay, tatalikod si Harvey at tuluyang papawiin ang Origin Sword Style. Ngayong desidido na siyang gumawa ng ganoong desisyon, hindi na babalik si Harvey sa Sky Plane. Tiningnan ni Harvey ang katawan ni Isoroku. Nakangiting sinabi niya, kaya ayaw kong malaman ng iba kung sino talaga ako. Pagkatapos, itinapat ni Harvey ang kanyang paa sa longsword ni Isoroku. Nagkaroon ng malakas na kalansing, at ang mahabang espada ay agad na nabasag. Ang mga fragment nito ay nagpaputok sa lahat ng direksyon. Ang lahat ng mga elite ng Origin Sword Style ay ganap na naalis. Makalipas ang ilang minuto, kalmadong bumalik si Harvey sa helicopter na may kalmadong tingin sa kanyang ekspresyon. Sabay wave ng kamay niya, halika na. Bumalik na tayo sa Grand City. Natigilan si Clarion at ang iba pa. Napatingin sa kanya si Clarion na may kakaibang tingin. Anong ginawa mo, Mr. Harvey? Bakit pinatay ni Isoroku ang kanyang sarili bago ka pa gumawa ng kahit ano? Maging sina Mandy, Kenta at ang iba ay curious na napatingin kay Harvey. Nagkibit balikat si Harvey at sinabing, tinuruan ko si Isoroku ng leksyon. Siguro napagtanto niya kung gaano siya kawalang hiya sa buong buhay niya, at nakaramdam siya ng sobrang kahihiyan na harapin ang kanyang mga tao, kaya pinatay niya ang kanyang sarili. Saglit na pinikit ni Clarion ang kanyang mga mata bago bumantong hininga at sinabing, fine, I'll stop asking. Pero gusto kong malaman kung paano haharapin ang lahat ng ito. Pagkatapos, itinuro ni Clarion ang lahat ng helicopter sa harap nila. Ipinalakpak ni Harvey ang kanyang mga kamay at sinabing, magpadala ng mensahe pabalik sa Grand City na aksidenteng nakatagpo ni Clarion ng Park Revel ang Origin Sword Style at may binabalak na laban sa Grand City.
Personal niyang pinasok ang gulo at gumamit ng mga pukana para lumaban ang mga elite ng kaaway sa isa't isa. Talagang nakuha ni Klarion ang lahat ng mga merito. Pagkatapos, ngumiti si Harvey at sinabing, "Congrats, Klarion. Sa pamamagitan nito, hindi marami ang makaka-overwhelm sa iyo sa Parkerville." Nanginginig ang boses ni Klarion nang hindi makapaniwalang tumingin kay Harvey. "Sobra na ito, ako." Napangiti si Harvey. "Para sa akin, walang kabuluhan ang ganito. Kung ito ay mahulog sa akin, hindi lamang ito magdadala sa akin ng walang kabutihan, ito ay maghihinala sa iba sa aking tunay na kapangyarihan. Pero, iba kung ikaw ang may gawa nito." Habang ang Grand City at Sky Plane ay mukhang magkasundo, ngunit sa totoo lang, sila ay nakikipaglaban sa isa't isa sa mga anino. Ngayon na nagawa mong sirain ang isa sa mga pangunahing haligi ng Sky Plane, walang sino man ang mamaliitin ka sa resultang iyon lamang. In short, ang ganito ay wala sa isang tulad ko. Kaya kung mabuhay kahit wala ito. Ngunit sa iyo, ito ay ganap na naiiba. At hindi mo kailangang mag-alala kung may magbubunyag ng katotohanan. Alam ng mga matatalinong tao kung kailan dapat itikom ang kanilang bibig. Tiningnan pa ni Harvey si Kenta nang sabihin niya iyon. Naningkit ang mga mata ni Kenta at nagpakawala ng buntong hininga. "Huwag kang mag-alala, Mr. Harvey. I was never here, kaya hindi ko alam kung anong nangyari. Sa Island Nation, kung alam ng aking mga nakatataas na personal kung nasaksihan ang gayong kahihiyan, kung gayon. Kamatayan lang ang naghihintay sa akin." Kabanata 7185. Gabi na nang bumalik si Harvey at ang iba pa sa Grand City. Nakaalis na si Kenta sa kalagitnaan. Halatang alam niyang walang kabuluhan ang pagsunod kay Harvey at ang iba pa ngayon. Pansamantala, bago bumalik sa Grand City, inutusan na ni Harvey si Klarion na ipalaganap ang balita ng pagkalipol ng Origin Sword Style pabalik sa Grand City at kung paano naging instrumento ang Earth Hall sa pagkawasak nito. Sa oras na bumalik si Klarion sa Grand City, siya ay kaagad na masigasig na tinanggap sa kanyang tahanan. Noong una, maraming tao ang nagkaroon ng isyu sa kanya na biglang naging pinuno ng Earth Hall. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na magagawa ni Klarion ng mag-isa na matalo ang isa sa mga pangunahing haligi ng Sky Plane, ang paaralan ng Origin Sword Style pagkatapos niyang pamunuan ang Earth Hall. Bagamat hindi alam ng marami kung ano talaga ang nangyari, dinala ni Klarion at ng kanyang koponan ang katawan ni Isoroku pabalik sa Grand City. Ang pagbawi sa katawan ni Isoroku ay isang mahusay na tagumpay sa sarili nito dahil nangangahulugan din ito na ang kabuoang kapangyarihan ng Sky Plane ay babagsak. Ito ay magandang balita para sa Grand City, at iyon lamang ay sapat na. Mula sa sandaling ito, hindi na matitinag ang katayuan ni Klarion sa Parkerville. Sa halip, sobrang lalapit siya kay Dan. Masasabing habang nananatili pa rin ang impluwensya ni Dan na binuo niya sa mga nakaraang taon, marami sa kanila ang nagsimulang magdadalawang isip. Kasabay ng pagbuhos ni Klarion ng kaluwalhatian at prestihiyo, tahimik na inayos ni Harvey si Mandy na magpahinga sa Longmen Training Hall. Hindi inaasahan ni Mandy na may mga asset din si Harvey kahit na nasa maalamat na Grand City. Matapos bisitahin ang lugar kasama si Harvey saglit, umupo siya sa hardin sa loob ng looban at nagpakawala ng medyo malungkot na buntong hininga. "Nalaman ko lang na ang kabanata ng Ascension na ibinigay mo kanina ay isang bagay na napakahalaga para sa mga martial artist. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka magkakaroon ng ganoong kalaking kawalan. Kung may pagkakataon tayo sa hinaharap, habulin ba natin si Daichi at kunin ito?" Nagkibit balikat si Harvey. "Malamang wala na tayong chance. Ang mga Fujihara ay may sariling mga contact sa Grand City. Ngayong umalis na siya, malamang ay wala na tayong mahahanap na bakas sa kanya. Imposibleng mahanap pa siya, maliban na lang kung handa tayong baliktarin ang buong Sky Plane." Gayunpaman, ang Sky Plane ay sa huli ang Sacred Martial Arts Training Grounds ng Island Nation. Walang nakakaalam kung ano talaga ang nasa loob. Kung gumawa tayo ng anumang biglaang paggalaw, maaaring hindi tayo magtagumpay. Wala tayong choice kundi isuko ito sa ngayon. Bumantong hininga si Mandy na may apologetic look. "Mabuti naman. Kalimutan mo na yan. Hindi naman ako ganoon ka-interesado dito. Not to mention,
I'll become everyone's target if I hold it. Kapag nakuha na ng mga Islanders sa kanilang mga kamay, nangangahulugan din ito na sila na lang ang ita-target ng lahat. That's great, nakangiting sabi ni Harvey dahil nakita na niya ito. Not to mention na naging honest siya sa sarili niya. Hindi talaga siya interesado sa tinatawag na Chapter of Ascension. Nang marinig ni Mandy ang sinabi ni Harvey, wala siyang sinabi at sa halip ay pinagtimpla niya ng kape si Harvey. Bihira para sa kanilang dalawa na makapag-enjoy ng mag-isa, kaya natural nilang binabaliwala ang lahat ng mga isyu sa mundo na makakagambala sa kanila. Sa parehong oras ang Grand City ay pumuputok sa sigla, ang mga bagay ay lubhang kalmado pabalik sa walls ng pagkaalis ni Harvey, lalo na kung ikukumpara sa lahat ng nangyari sa Grand City. Napakatahimik na parang walang nangyari. Sa tirahan ng Wright, sa Walls Inn. Nang makalabas si Janus sa isang Rolls-Royce Cullinan, bandang hating gabi na. Pinagmasdan niyang mabuti ang paligid bago mabilis na pumasok sa isang patio sa loob ng tirahan, na may hawak na isang kahon na gawa sa kahoy. Naglakad siya sa mga corridors ng buong pamilyar at pumasok sa isang pag-aaral. Si Emery, ang number 1 young master ng Walls Inn, ay tahimik na may hawak na isang piraso ng gemstone, na itinapat ito sa kanyang hinlalaki. Hindi tumakbo si Janus. Sa halip, hinintay niyang matapos si Emery sa pagtingin sa gemstone bago pumasok. Magandang gabi, Ginoo. Inangat ni Emery ang ulo at sinulyapan si Janus. So, nakuha mo ba? Ngumiti si Janus. May gusto ka ba sa mundong ito na hindi namin makukuha para sa iyo? Maingat niyang inilagay ang maliit na kahon sa coffee table at ngumiti. Habang si Harvey at ang tanga na si Hale ay magaling, sabi niya, lahat sila ay mga pawn na tumutugtog sa iyong tono. Sa pagkakataong ito, kasama si Daichi na nagtatrabaho para sa atin at ang Skyplane ay dumaranas ng napakalaking kawalan, sa wakas ay nasa ating mga kamay ito. Kung alam ng mga halimaw na iyon mula sa Skyplane, mawawalan sila ng malay. Halos isang dekada nating ginawang isa sa ating mga ahente si Daichi, mahinahong sabi ni Emery. Mas malaki ang silbi niya mamaya, ngunit ngayon ay ganap na nating isinakripisyo siya para sa isang kabanata ng pag-akyat. Hindi ako sigurado kung sulit ito mula sa anggulong iyon. Ngumiti si Janus. Siyempre naman, ngayon alam na ng lahat na ang kabanata ng Ascension ay kasama ng Skyplane. Sasakit ang ulo nila pagkatapos nito. Tama. Tungkol kay Daichi, ipinadala ko siya sa isang safe house kung saan garantisado ang kanyang kaligtasan. Ililihim niya ito kapag naroon siya. Hindi siya maglalabas ng anuman tungkol dito. Kumunot ang noo ni Emery bago tuluyang sinabing, kapag natapos na ito, kung may pamilya pa siyang buhay, tretuhin mo sila ng mabuti. Pagkatapos, iniling niya ang kanyang ulo at sinabing, narinig kong napakumbaba si Dan sa nangyari, at nakinabang si Clarion dito. Nang marinig ni Janus ang tanong, sumagot siya, I suspect that Harvey has a part to play in this. Ngunit dahil hinayaan niya si Clarion na magkaroon ng lahat ng kaluwalhatian, maraming bagay ang hindi natin matiyak mula rito. Not exactly, mahinahong sabi ni Emery. Para madaling makitungo si Clarion sa mga elite ng Origin Sword Style, maaaring mas makapangyarihan si Harvey kaysa sa ating tinansya, o may isang taong makapangyarihang naglilingkod sa kanya. Walang paraan na maniniwala ako na ang Esoruko ay maaaring maalis sa pamamagitan ng mga estratehiya at mga pakana lamang, dahil ang mga ito ay walang silbi bago ang ganap na kapangyarihan. Ngumisi si Janus. Hindi mahalaga kung si Harvey o ang kanyang mga tauhan ay makapangyarihan. Walang kwenta ang lahat. Ngayon na ang kabanata ng pag-akyat ay sa iyo, ikaw ay magiging walang talo. Ang buong bansa H ay magiging iyon na mag-utos sa kalaunan. Hindi sumagot si Emery. Matapos itong pag-isipan, mahinahon niyang sinabi, buksan natin ang kahon at tingnan ko. Magalang na binuksan ni Janus ang kahon at kinuha ang kabanata ng pag-akyat. Inilagay niya ito sa harap ni Emery, at siya mismo ang umiwas ng tingin. Dahan-daang lumingon si Emery at binuksan ang kabanata ng pag-akyat. Ang kabanata mismo ay luma, na nakasulat na may maliliit na titik. Kasama sa orihinal na mga teksto ang mga tala at ilang mga insight. Naniwala lamang si Emery sa isang bahagi ng mga alingaw tungkol sa kabanata ng pag-akyat sa langit.
Matapos basahin ang mga tala at personal na pagmumuni-muni, malalaman niya na ang kabanata ng pag-akyat ay tunay. Ang nakasulat sa loob ng kabanata ng pag-akyat ay talagang may kakayahang ganap na baguhin ang paraan ng pag-iisip ng isang martial artist. Habang binabasa niya ito, subconsciously na sinusubukan ni Emery na subukan at simulan ang pagsasanay sa pamamagitan ng pagsunod sa kung ano ang naitala sa loob ng kabanata ng Ascension. Sinimulan pa lang niyang hayaang damaloy ang enerhiya sa loob niya, ngunit napansin na niya na ang kanyang kapangyarihan, na umabot sa isang bottleneck sa loob ng ilang oras, ay nagsimulang magkaroon ng isang pambihirang tagumpay. Sa isang iglap lang, medyo lumakas na ang pakiramdam ni Emery. Maliit na halaga lang iyon pero sapat na iyon para ma-excite siya. Nangangahulugan ito na ang kabanata ng pag-akyat ay tunay na kapakipakinabang. Habang sinisimulan niyang basahin ang kabanata, mas mabilis na damaloy ang enerhiya sa loob niya. Ngunit nang marating niya ang huling pahina, bigla siyang tumigil. Wala, ang huling pahina ng kabanata ng pag-akyat ay nawawala. Gayunpaman, ang kanyang enerhiya ay umabot na sa tugatog nito. Siya ay halos nagkakaroon ng isang pambihirang tagumpay ngunit ang pinakamahalagang bahagi ay nawawala. Nang tumama iyon sa kanya, nagdilim ang ekspresyon ni Emery. Nais niyang pilitin na mawala ang enerhiya sa loob niya, ngunit huli na ang lahat. Blarg! Si Emery ay umubo ng isang subo ng dugo, at ang kanyang mukha ay namutla. Nawalan siya ng kontrol. Isang true warrior na nawawalan ng kontrol sa sandaling tulad nito. Naramdaman pa ni Emery na dahil sa nangyari, hindi na makakabalik pa ang kanyang kapangyarihan. Nangangahulugan ito na sa sandaling gumamit ng kabanata ng pag-akyat, ito ay magiging kapareho ng pagputol ng landas ng isang tao sa martial arts. Habang ang ekspresyon ni Janus ay naging gulat, si Emery ay muling umubo ng isang subo ng dugo. Kinagat ni Emery ang kanyang mga ngipin at sinabing, nakakahanga. Talagang kahanga-hanga. Ibinigay nga niya ang tunay na kabanata ng Ascension, ngunit sinira niya ang huling pahina. Sayang naman, ganun ba ka-confident si Harvey na kaya niyang gawin ang huling hakbang ng mag-isa? Nawala siyang pakialam sa Chapter of Ascension. Habang ginagamot ni Emery ang kanyang sarili, tinitingnan ni Harvey ang isang punit na pahina sa ikalawang palapag ng isang gusaling matatagpuan sa loob ng Lungmen Training Hall sa Grand City. Ginawa ni Rachel ang itinuro niya at pinunit ang huling pahina bago ibigay ang kabanata ng pag-akyat kay Daichi. Sa pahinang ito lamang, masasabi na ni Harvey kung ano ang kadalasang tungkol sa kabanata ng pag-akyat. Ang mga tao ng bansa na gustong laging misteryoso sa mga bagay na nilikha nila. Kung ang isang tao ay talagang nagsasanay sa pamamagitan ng pagsunod sa buong tagubilin, siya ay masasaktan ng gusto kahit na hindi siya direktang namatay. Ngumisi si Harvey at dinurog ang pahina sa kanyang kamay na naging alikabok. Mula ngayon, ang kabanata ng pag-akyat ay ganap na nawala pagkatapos ng araw na ito. Matapos tapusin ang pahina, kinuha ni Harvey ang delivery na dumating kanina at naglakad papasok sa training hall. Kumatok siya sa isang pinto. Bahagyang natigilan si Mandy nang buksan niya ang pinto. Hindi niya maiwasang mapangiti, na nagsasabing, hindi ko inaasahan na makakapagpa-deliver ka rin sa isang lugar tulad ng Grand City. Mukhang hindi ako mamamatay sa gutom kahit magtagal pa ako dito. Nagkibit balikat si Harvey, kung hindi ka mula sa 7 families, mas mabuting huwag kang magtagal dito. Kapag pinaalis na kita at ayusin ang lahat ng negosyo ko, aalis na rin ako. Medyo nagulat si Mandy, saka tumingin kay Harvey na may kakaibang tingin. You're in such a rush to get rid of me. Don't tell me gusto mo talagang maging manugang ng pinuno. Wala pang isang araw na nandito ako, at marami na ang nagbabala sa akin na magiging isa ka. Inilibot ni Harvey ang kanyang mga mata. Huwag kang makinig sa kalokohan nila. Kung talagang gusto kong maging manugang niya, hindi ako pupunta para iligtas ka. Kung gayon bakit nagmamadali ka na paalisan ako? Napabuntong hininga si Harvey. May mga bagay talaga na lampas sa kakayahan ko. Gamitin natin ang nangyari sa pagkakataong ito kay Clarion bilang isang halimbawa. Totoo na hinayaan ko siyang kunin ang kaluwalhatian, ngunit pagkatapos gawin iyon, itinuturing na ako ni Dan na isang kaaway at tinak sa kanyang tagiliran. As a member of the top 10 families, you have some understanding of him, di ba?
Since he can't deal with me effectively, he'll definitely start with you. Ang dahilan kung bakit hinihiling kong umalis ka ay para sa iyong kaligtasan. Dinilat ni Mandy ang kanyang mata. Kung talagang may gustong gawin sa akin si Dan, hindi ba mas madali para sa kanya na gawin yun kapag umalis na ako sa Grand City? Hindi ba mas mabuti kung manatiling malapit ako sa iyo? Kung gayon mag-aalala siya na magdudulot pa siya ng higit na pinsala, hindi ba? Pinag-isipan ito ni Harvey at sinabing, may katuturan din ang sinabi mo. Maaari kang manatili, ngunit kailangan mong ipangako sa akin na kahit saan ka man pumunta sa Grand City, dapat nasa tabi mo si Rachel. Kapag natapos na natin ang lahat, sabay tayong aalis. Napangiti si Mandy. Fine, walang problema. Papakinggan ko lahat ng sasabihin mo. Ginagarantiya ko na kahit anong mangyari, mananatili ako sa training hall. Maliban kung nandyan ka, hindi ako lalabas sa pintuan nito. Nako, kuya, may problema ka. Grabe, nang mangako na sa isa't isa sina Harvey at Mandy, si Alexei ay nagmamadaling pumasok. Napalitan ng gulat ang ekspresyon ng mukha niya nang makita sa gilid ng mata niya si Mandy na parabang nakakita ng multo. Ano yun? Anong nangyari? Tanong ni Harvey na nakakunot ang noo, sumulyap kay Alexei na medyo nag-alinlangan at sinabing, let's take this outside, bro. Tiningnan ni Harvey si Mandy. Bakas sa mukha niya ang pagdududa. Sabi ni Harvey, ayos lang. Walang sikreto dito. Naningkit sandali ang mga mata ni Alexei bago sinabing, bueno, hiniling mo ito. Huwag mo akong sisihin mamaya. Hayaan akong ilagay ito sa ganitong paraan. Darating ang senior ko para ilantad ang relasyon nyo. May affair. Bahagyang natigilan si Harvey. Anong ibig mong sabihin? Maging si Mandy ay natigilan bago binigyan ng makahulugang tingin si Harvey. Ano sa palagay mo, manugang ng aking mahal na pinuno? Naningkit din ang mga mata ni Harvey. Pakiramdam niya, kahit anong paliwanag niya, hinding-hindi niya ito malilinawan. Paano pa siya magsisimula? Habang sinusubukan ni Harvey na mag-isip ng paraan para magpaliwanag, isang maingat na Volkswagen Phaeton ang pumasok sa Longmen Training Hall. Bumukas ang pinto. Dumating si Veda na may dalang payong. Tinikit niya ang kanyang mga mata at tumingin sa direksyon ng gusali saglit bago naglakad papunta kay Harvey, na lumapit sa kanya upang batiin. Harvey, what's wrong? Bakit hindi ka tumuloy sa Foster's residence at dito sa halip? Kaya mo ba talagang tumira sa lugar na ito? Tanong niya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Naningkit ang mga mata ni Harvey. Akin ito, kaya bakit hindi ako maaaring manatili dito? Nag-aalalang sinabi ni Veda, ngayong napakagulo ng Grand City at ang Sacred Lands ay nasa bingit ng labanan, talagang delikado kung mananatili ka sa labas. Pareho kaming nag-aalala sa iyo ng aking ama. Kaya, hindi ba dapat bumalik ka? Dinala ni Harvey si Veda sa sala at nakangiting sinabi, huwag kang mag-overthink sa mga bagay-bagay, Veda. Ito ay eksakto dahil ang mga bagay ay nagiging magulo kaya dapat akong manatili sa Longmen Training Hall upang maging matatag na presensya bilang kanilang young master, tama ba? Not to mention, naabala ko kayong lahat all this time. Masyado na maraming nangyayari sa akin. Kung mananatili ako doon, makakaabala lang ito sa pinuno, Mr. Wenzel, at Mr. Jeffrey. So, it's better if I stay at my own place. Gayunpaman, huminto si Harvey nang marating niya ang bahaging ito ng pag-uusap. Siyempre, kung may kailangan, ang kailangan mo lang gawin ay tawagan ako at pupunta ako doon. Tumango si Veda. Harvey, maliban sa dahilan na binigay mo sa amin kung bakit ayaw mong manatili sa aking lugar, dapat may iba pang dahilan, di ba? Halimbawa, sinusubukan mong tumira sa iyong may bahay. Dama po ang mga mata ni Veda kay Mandy, na medyo matagal nang nakatayo sa likod ng pintuan ng sala nang sabihin niya iyon. Nang makita ni Harvey ang nangyari, agad niyang gustong ibaon ang mukha sa palad niya. Pilit pa rin siyang ngumiti. Eto, ipapakilala ko kayong dalawa sa isa't isa. Ito si Veda Acantha, anak ng pinuno. At ito ay... Bago pa man matapos si Harvey ay pinutol na siya ni Veda. Hindi na kailangan magpakilala sa kanya. Alam ko kung sino siya.
Mandy Zimmer, ang pinuno ng 9th branch ng Genes of Mordo. Isa pa, ang iyong dating asawa, tama ba ako? Nang banggitin ni Veda ang salitang dating asawa, ay bahagyang nagdilim ang kanyang ekspresyon. May kakaibang kislap sa mga mata ni Mandy, ngunit ngumiti pa rin siya. Ah, dapat ikaw si Prinsesa Veda. Salamat sa pag-aalaga sa aking Harvey. Gayunpaman, may isang bagay na hindi pa sinasabi sa iyo ni Harvey, tama ba? Kapag umalis na kami sa Grand City at bumalik sa Mordo, ikakasal kaming muli. Lumapit si Mandy at hinawakan si Harvey sa braso. Natigilan si Harvey. Pagkatapos, masaya niyang sinabi, talaga. Pero hindi maganda yun, di ba? Ang nanay mo. Pero bago pa man makatapos si Harvey ay kinurot na ni Mandy si Harvey sa bewang. Nang inag si Harvey sa sakit, ngunit agad siyang nagising sa gulat, at ang tanging nagawa niya ay ngumiti ng alanganin. Pinandilatan ni Mandy si Harvey at bamulong, sinadya mo yan, di ba? Biglang ngumiti si Veda, na medyo kinakabahan sa orihinal. Miss Mandy, may mga bagay sa mundong ito na hindi kayang gawin ng mag-isa. Ito ay totoo lalo na pagdating sa romansa. Mas maganda kapag both sides are willing participants, right? Malamig na ngumiti si Mandy. Tama iyan. Ito ay pinakamahusay kapag ang magkabilang panig ay handa. Ang mga babaeng lumabas sa mga bitik ng wala sa oras ay mas nakakaalam kung saan ang kanilang lugar. Napangiti ng gusto si Veda, syempre alam nila ang lugar nila. Ang pamilyar ay madalas na hindi gaanong kaakit-akit kaysa sa kakaiba, hindi ka ba sumasang-ayon? Nagtama ang tingin ni Mandy at Veda sa isa't isa sa sandaling sinabi ni Veda ang isang bagay na napakabastos. Habang ang dalawang babae ay nakangiti ng maliwanag, si Harvey ay agad na nakaramdam ng lamig sa kanyang mga buto. Kabanata 7190. Nagsimulang umikot ang mga mata ni Harvey nang bigyan niya agad ng tingin si Alexei. Ito ay isang tawag para sa tulong. Nagkibit balikat si Alexei. Wala siyang magawa. Gayunpaman, sa oras na ito ay biglang nagsimulang mag-vibrate ang kanyang telepono. Binigyan niya ito ng kakaibang tingin at kinuha. Tapos, natigilan siya. Siya ay halos nagyelo. Wala nang pakialam sa kahit na ano. Agad na tumakbo si Alexei kay Harvey at niyakap ng mahigpit ang mga binti nito. Bro, kuya, kailangan mo akong tulungan. Dapat. Biglang umiyak si Alexei. Agad namang yumuko si Harvey at hinawakan ang balikat ni Alexei. Para bang nakahanap na siya ng paraan, mataimtim niyang sinabi, huwag kang mag-alala, Alexei. Palagi kitang tinuring na parang sarili kong kapatid. Problema mo, problema ko din. Gumuho man ang mundo, paprotektahan kita. Kaya, huwag ka nang mag-alala. Sobrang naantig si Alexei na hindi niya napigilan ang sarili na umiyak. Napakaganda ng pakikitungo mo sa akin, kuya, kahit na pagkatapos kitang ibenta sa aking senior. Naningkit muli ang mga mata ni Harvey. We're family. What can I say? Let's go and settle your business. Rachel, I leave everything here to you. Tandaan na maghanda ng tsaa para kay Prinsesa Veda at tanghalian para kay Miss Mandy. Iiwan ko sila sa mga kamay mong may kakayahan. Hindi pa nga natapos ni Harvey ang sinasabi niya habang hila-hila niya si Alexei palabas ng sala. Mas gugustuhin niyang makipaglaban sa literal na hukbo kaysa mahuli sa pagitan ni Mandy at Veda. Nakapasok si Harvey sa Range Rover ni Alexei sa lalong madaling panahon. Pagdating sa loob, sa wakas ay nagkaroon siya ng ilang oras upang maunawaan kung ano ang nangyari. Ang kasintahan ni Alexei, si Juliana, ay kakabalik lang sa School of Divine Sword kanina. Hindi lang yun, bumalik din siya na may kasamang lalaki. Nang matanggap ng espiya ni Alexei ang balitang ito, agad niyang ipinarating ang balita. Si Alexei, na parang niloloko, ay agad na umiyak at umiyak. Nang marinig ni Harvey ang nangyari ay tuluyan na siyang natahimik. Ngunit kumpara sa pagharap sa sarili niyang mga isyu sa relasyon, ang pakikitungo kay Alexei ay magiging mas kasiya siya. Mabilis na nakarating ang dalawa sa airport malapit sa Hyperborea. Malapit sa airport ay isang restaurant na medyo sikat. Karaniwan, maraming tao ang naruroon sa oras na ganito. Pero ngayon, isang lalaki at isang babae lang ang nakaupo sa gitna ng bakanting restaurant.
May mga taong mukhang bodyguard na nakabantay sa di kalayuan. Ang lalaking nakaupo sa tapat ng babae ay may blonde na buhok at berdeng mga mata, kaya dapat ay isang Caucasian. Medyo maganda ang babae, at medyo moderno din ang fashion sense niya. From that alone, mukhang match na silang dalawa sa isa't isa. Tumitikim sila ng masasarap na pagkain, nagkukwentuhan at nagtatawanan. Medyo malandi ang atmosphere sa pagitan nila. Nang makita ito, agad na namula ang mga mata ni Alexei. Parang gusto niyang tumakbo agad at tanungin sila, ngunit pinigilan niya ang sarili na gawin iyon. Nang makita ito ni Harvey ay kumunat ang noo niya. Yung babae, fiancé mo siya, Juliana.